Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po ay magkapatuloy sa ating pag-aaral ng Aklat ng Mga Hari. At sa pagkakataong ito, i-discuss natin ngayon is yung per king. Okay, isang hari ang pag-aaralan natin ngayon. Titignan natin yung nakasulat sa una at kalawang hari at gayon din sa una at kalawang kronika. Ang 1st and 2nd Kings and 1st and 2nd Chronicles ay halos parehas lang, pero magkaiba sila ng panahon ng isinulat. Ang 1st and 2nd Kings is part ng history ng Israel. Then yung 1st and 2nd Chronicles, sinulat siya during the time of exile, nung sila ay natapon na sa Babylonia. Dahil yung 1st and 2nd Kings ay hindi nila mabasa, so sumulat ngayon ang writer ng 1st and 2nd Chronicles para doon sa mga na-exile o napatapon sa Babylonia, para alam nila pa rin kung ano yung history nila. Okay? So, ngayon, titignan natin yung ikapitong hari ng Kingdom of Judah, si King Joash. Pagkatapos nating pag-aralan, basahin ng salita ng Diyos, tignan natin, siya ba ay naging mabuting hari, o naging masamang hari, o nasa gitna? Okay? Tanong, meron bang gitna? Di ba? It's either you are good or you're a bad king. Now, kung babalikan natin, si King Joash po ay naghari sa Israel nang siya ay 7 years old. Why? Bakit napakabata po niya? Kung ating babalikan sa chapter 11, nalaman natin sanggol pa lang siya, yung 1-year-old pa lang siya, tinakas siya ng kanyang tiyahin na si Jehosheba dahil namatay na yung tatay niya. Ang tatay niya is si King Ahaziah. Bakit siya tinakas, pastor? Dahil siya ay merong nagtatangka sa buhay ng mga anak ni King Ahaziah. At alam niyo po ba kung sino yung nagtatangka sa buhay ng mga anak ni King Ahaziah? Yung lola nila. Yung lola nila na si Reina Atalia. Now, sino si Reina Atalia? Kilala niyo si King Ahab? Si King Ahab, yung masamang king sa Israel? Siya ay anak ni King Ahab sa Israel na napangasawa ni King Ahaziah. Napangasawa ni King Jehoram. Di ba, lola niya na to. Kumbaga ito ay nanay ni King Ahaziah. So namatay yung anak niya, si King Ahaziah, si Atalia, nagkaroon ng interest doon sa trono, kaya pinagpapatay niya yung mga anak ni King Ahaziah, which is yung kanyang mga apo. And then, nalaman nito ni Jehosheba, yung kapatid ni King Ahaziah, which is anak din ni Reina Atalia, tinakas niya ngayon yung si King Joash, 1-year-old pa lang siya. So, nung 1-year-old pa lang siya, ay tinuruan siya ni Jehoiada doon sa templo, doon siya tinago. Basahin natin, chapter 11, verse 1 to 3. Okay. Chapter 11, verse 1, wala, no? O babasahin ko na lang muna. Sabi rito sa chapter 11, verse 1 to 3, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahaziah, nagpasya siyang, it's not there. Hindi ko, tanggalin mo muna po yan. Okay. Verse 11, 1 to 3. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahaziah, nagpasya siyang patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya ng hari ng Judah. Pero iniligtas ni Jehosheba ang anak ni Ahaziah na si Joas nang papatayin na ito at iba pang mga anak ng hari. Si Jehosheba ay kapatid ni Ahaziah at anak na babae ni Haring Jehoram at asawa ng paring si Jehoiada. Itinago niya si Joas at ang kanyang yaya sa silid ng templo, kaya hindi siya napatay ni Atalia. Sa loob ng 6 na taon, doon nagtago sa templo ng Panginoon si Joas at ang yaya niya habang si Atalia ang namamahala sa kaharian at lupain. So for 6 years, si Reina Atalia ang nakaupo sa trono ng kaharian ng Judah. At itong anak na hindi niya napatay na si Joash ay inilagay sa templo ni Jehoiada at ni Jehosheba, sila po'y mag-asawa. Okay, di bali uncle niya na si Jehoiada.
Si Jehoiada po ay isang priest o sacerdote. For 6 years, tinago siya doon. So since si Jehoiada ay isang priest o sacerdote, more likely, and according to the account ng scripture, siya ay tinuturuan ni Jehoiada ng mga utos ng Panginoon. Kumbaga, pine-prepare na rin siya na maging hari. Kaya kapag dating ng chapter 11, verse 4, nung 7 years old na siya, next slide, kapatid. Nang ika-7 taon, ipinatawag ng paring Jehoiada ang mga pinunong personal na tagapagbantay ng hari at mga gwardya ng palasyo para papuntahin sa templo ng Panginoon. Gumawa siya ng kasunduan sa kanila at sinumpaan nila ang mga ito roon sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, ipinakita sa kanila ang anak ng hari. Kumbaga, all the while, alam na ng mga tao na patay na lahat ng anak ni Haring Joash. Parang ano nga to, di ba? Parang pelikula. Then after 7 years o 6 years, ipinakita na mayroon pang isang natitirang anak ni King Ahaziah. Isa pang natitirang anak. So hindi naputol yung angka ni David. Katulad ng pangako ng Diyos kay Haring David, na sa Kingdom of Judah, lahat ng iyong mga anak ay magiging hari. Okay? Kasi kung namatay lahat ng anak ni King Ahaziah, wala na. Wala na sa line ni David ang magiging hari o wala nang magiging hari na apo-apuhan ni David. So, again, ito yung plano ng Panginoon. Meron pang isang anak na natago na walang iba kundi si King Joash. Kaya nung 7 taon na siya, pinuntahan ni Jehoiada yung mga gwardya at ibang mga matataas na militar at pinasumpa sila na ito yung dapat ninyong sinusuportahan. At sila naman ay sumumpa. Now, verse 5. Sinabi niya sa kanila, ito ang gagawin nyo. Ang 3 bahagi ng mga nagbabantay kapag araw ng pamamahinga, ang magbabantay sa palasyo ng hari. Ang isa pang 3 bahagi naman ang magbabantay sa pintuan ng sur. At isa pang grupo ang magbabantay sa pintuan ng palasyo para tumulong sa iba pang mga gwardya na roon. Verse 7. Ang 2 grupo sa inyo na hindi magbabantay kapag araw ng pamamahinga, ang siyang magbabantay sa templo ng Panginoon para ingatan ang hari. Dapat ninyong bantayang mabuti ang hari, dala ang inyong mga sandata, sundan ninyo siya kahit saan siya magpunta. Patayin ninyo ang sinumang lalapit sa inyo. Verse 9, ginawa ng mga pinuno ang inutos ni paring Jehoiada, tinipon nila ang mga tauhan nila at nagbabantay kapag araw ng pamamahinga, pati na rin ang mga hindi nagbabantay sa araw na iyon at dinala nila kay Jehoiada. Ibinigay ni Jehoiada sa mga pinuno ang mga sibat at pananggalang nakatago sa templo ng Panginoon na pag-aari noon ni Haring David. So as we can see, matindi yung security ni King Joash. Again, 7 years old lang siya at yung lola niya na si Reyna Atalia, yung nakaupo na isang masamang babae. At nais silang papatayin. So kung malaman ito ni Reyna Atalia, sigurado magpapadala siya ng mga sundalo papunta sa templo para patayin itong batang ito. Dahil ito ay sagabal sa kanyang paghahari bilang reyna ng dun sa Juda. Now, verse 11. Pumwesto ang mga armadong gwardya sa palibot ng templo at ng altar para protektaan ang hari. Pagkatapos, inilabas ni Jehoiada si Joash na anak ng hari at kinoronahan. Because during their time, only the high priest and priest can crown yung king. So, illegitimate yung pagiging reyna ni Atalia dahil hindi naman siya pinili ng Diyos para maging reyna ng bansang Judah at kailangan yung line ni David which is si King Joash. Binigyan niya ito ng kopya ng mga kautusan ng Panginoon, okay, bilang formal na pagta-turnover ng kapangyarihan sa kanya. Which is, ito yung covenant ng sino man magiging hari, kailangan nasa kanya yung copy ng kautusan. When you say copy ng kautusan, mga kasulatan ni Moses. Mula Genesis hanggang Deuteronomy. Idinalkara siyang hari at pinahiran ng langis
bilang pagkilala na siya na ang hari. Pagkatapos magpalakpakan ng mga tao at sumigaw, mabuhay ang hari. So, inauguration niya, no? Kumbaga, parang sa panahon natin, nagkaroon ng snap election at biglang tinanghal kung sino man yung nanalo. But this one is different, of course. No? Again, hindi naman to lihim ito sa lahat. Pero sa iba, ay nakakaalam na alam nila na siya ang hari ng Israel. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga gwardya at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa templo ng Panginoon. Nakita niya roon ang bagong hari na nakatayo malapit sa haligi ayon sa kaugalian ng pagdedeklara ng isang hari. Nakapalibot sa hari ang mga pinuno at mga tagapagtunog ng trompeta. Ang lahat ng tao ay nagsasaya at nagpapatunog ng mga trompeta. Nang makita ito ni Atalia, pinunit niya ang kanyang damit sa sama ng loob at sumigaw, mga traidor, mga traidor. So, alam niya na malapit na rin yung kanyang wakas. Now, in verse 15, ang ginawa ni Jehoiada, inutusan ni Jehoiada ang mga commander ng mga sundalo, dalhin niyo si Atalia sa labas, hindi sa harap, kasi templo yun eh. Huwag niyo siyang patayin sa loob ng templo ng Panginoon. So, kailangan siyang patayin doon sa labas ng templo. Patayin ang sinumang magliligtas sa kanya, kaya dinakip nila siya at dinala sa labas ng pintuan at dinadaanan ng mga kabayong papunta sa palasyo at doon siya pinatay. So again, ito yung transition ng pagiging hari ni Joash. Hindi siya naging smooth, actually masalimuot, dahil ang kalaban niya sa nag-i-interest sa pwesto ay walang iba kundi yung sarili niyang lola. At itong lola niya ay masama. Masama po yung lola niya. Ikaw ba naman, lola ka, tapos papatayin mo yung mga apo mo para lang ikaw yung maging reyna ng kaharian ng Juda. So, alam naman natin, di ba, kapag ang kapangyarihan or politika ay nandyan yung kasakiman sa kapangyarihan. Lahat ay gagawin para lang mapasa kanya ang paghahari o yung kapangyarihan. Isa sa mga bagay na ikinatutuwa ko nitong barangay election is yung mga mananampalataya na kilala ko. Okay? Yung mananampalataya na kilala ko na tumakbo sa pagiging kagawad, pagiging chairman sa iba't ibang barangay ay sila'y natalo pero hindi sila nagprotesta or hindi sila nagreklamo. Nirespeto nila yung resulta ng eleksyon. Okay? At ang kanilang nag-iisang pananaw is ang kalooban ng Diyos ang siyang nasunod. Okay? Kalooban ng Diyos ang siyang nasunod. Kuya Bill, sino pa ba? Si Kuya Nestor, isa pa yung dumadalo sa atin, si Isa Ong. Okay? Kapatid ni Kuya Ruel, tiga Divisoria. Tumakbo siyang chairwoman. Pero nung natalo siya, ay nirespeto niya. At hindi siya naghikayat na nagkaroon ng dayaan o nagkaroon ng hindi magandang pangyayari during election. They respected. Okay? Why? Because there is walang kasakiman sa kapangyarihan. Nandun sila para maglingkod. Now, kung di sila nabigyan ng pagkakataon o pribilehiyo maglingkod, then nirespeto nila yung resulta ng election. But this woman, si Atalia, because siya ay ganid sa kapangyarihan, kaya kaya niyang pumatay sa ngalan ng kapangyarihan o trono ng Juda. Now, verse 17. Pagkatapos pinagawa ni Jehoiada ang hari at ang mga tao ng kasunduan. Ano yung kasunduan nila sa Panginoon? Na magiging mamamayan sila ng Panginoon, giyon din ang ginawang kasunduan sa pagitan ng hari at ng mga tao na kanyang nasasakupan. Pumunta ang lahat ng tao sa templo ni Baal at giniba ito, tinurog nila ang mga altar at mga Diyos-Diyosan doon at pinatay nila si Matan na pari ni Baal sa harapan ng mga altar. Why? Because si Atalia po ay worshiper ni Baal dahil nga po galing siya sa
sa Israel. At ang kanyang mga magulang, si Ahab at si Jezebel ay worshiper ni Baal. So, kaya yun ang kanyang kinikilalang Diyos. Kaya during the time na 6 years na siyang naging reyna ng Judah, ay nagpagawa siya ng mga templo ni Baal at nag-ordain ng mga pari ni Baal. Pero ang ginawa ni Jehoiada, nung mapatay na si Atalia, pinatay din nila yung pari na ni Baal na si Matan at giniba rin nila yung mga templo o yung mga Diyos-Diyosan sa templo. Okay? So pagkatapos naglagay si Jehoiada ng mga gwardya sa templo ng Panginoon, isinama niya ang mga commander ng mga sundalo, mga personal na tagapagbantay ng hari, mga gwardyas ng palasyo, at lahat ng tao. Inihatid nila ang hari sa palasyo mula sa templo ng Panginoon. Doon sila dumaan sa pintuan ng mga gwardya pagkatapos na upo ang hari sa kanyang trono. Nagdiwa ang mga tao at naging mapayapa ang lungsod matapos patayin si Atalia sa palasyo. Si Joash ay 7 taong gulang nang maging hari siya. So 7 years old. Now, paano magiging mabuting hari ang isang 7 taong gulang? We know that 7 years old, wala pa siyang kakayanang magdesisyon. Diba? Ang mga desisyon niya pa lang is yung laruan, pagkain, no? Makasarili pa. So, kailangan magkaroon siya ng isang matinong advisor. Okay. Walang iba kundi sino? Yung nagturo sa kanya. Yung priest, si Jehoiada. Yung kanyang tiyuhin. Okay? Yung kanyang tiyuhin na priest. Now, ang sabi ng verse 1 ng chapter 12, ito na ngayon, pupunta na tayo sa chapter 12, verse 1. Okay? Wait lang. Okay, sige. Naging hari si Joash sa Judah ng 7 taon ng paghahari ni Jehu sa Israel. Sa Jerusalem siya nakatira at nagahari siya sa loob ng 40 taon. Ang ina niya ay si Sibia na taga Beersheba. Sa buong buhay niya matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Diyos dahil tinuruan siya ng paring si Jehoiada. So, it means, mga kapatid, habang nabubuhay si Jehoiada, tama yung desisyon ni King Joash. Pero kapag namatay na si saserdoteng Jehoiada, ano na yung magiging desisyon niya? So, for 40 years, naging hari siya ng Israel. Now, all throughout ba ng 40 years niya, buhay si Jehoiada? Hindi. Namatay siya somewhere siguro mga patapos na yung kanyang paghahari. In fact, kung bakit natapos si paghahari ni King Joash, ay dahil gumawa na siya ng mga kasamaan. Mamaya, mababasa natin yan. Pero isang bagay na gusto ko matutunan natin dito, no? Mahalaga yung pagkakaroon ng mentor o ng gumagabay. Lalo unggit sa batang ito na 7 years old na mayroong kapangyarihan. Dahil kung hindi siya magagabayan ng tama, itong bata na ito ay susunod lang doon sa magpapayo sa kanya. Okay? So, ang pangunahing katangian ng isang mabuting mentor, katulad ni Jehoiada, ay nagkaroon siya ng malalim na pag-ibig sa salita ng Diyos. Why? Kasi kung hahanap ka ng taong gagabay sa iyo, kailangan malalim sa salita ng Panginoon. Saan niya ba kukuhain yung wisdom na ibibigay sa iyo? Paano kanya papayuhan? Hindi kanya pwedeng payuhan sa ganang sarili niya. Kailangan ito'y manggaling sa salita ng Panginoon. So if you will find a person who will influence you, make sure that person is deep in God's Word. If that person is not deep in God's Word o hindi malalim sa salita ng Panginoon, sasabihin ko sa iyo, magkakamali or hindi ka magkakaroon ng wisdom mula sa salita ng Panginoon. So in our church, we consider our discipler is none other than our pastor. So dapat ang pastor na kung saan nangunguna sa iglesia ay may malalim na pag-ibig sa salita ng Panginoon. Kung siya ay walang lalim o wala siyang pagmamahal, tamad siya magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos, hindi rin mapapangunahan ng tama ang
iglesia. Gayun din yung mga nasa ministry. Okay? Mga deacons. No? Mga humahalili sa mga pastor. Lahat ng mga leaders dapat merong malalim na pag-ibig sa salita ng Diyos. Naalala ko yung pastor na yung unang nagturo sa akin. Okay? Noong birthday ni Lab, naipakilala ko siya sa ilang mga kapatiran. Habang kami ay tinuturuan, marami kaming mga kabataan. Isa na doon si Macy's sa mga tinuturuan that time. Pero hindi para magpastor. Okay? Para maging asawa ng pastor. Kaya siya tinuturuan. Just kidding. Nung kami tinuturuan, tatlong bagay ang sabi niya. Tinuturuan ko kayo ng salita ng Diyos. Una, para isabuhay niyo yung natutunan niyo. Kasi baliwala ang iyong matututunan kung hindi niyo ito isasabuhay. So that's number one. You apply whatever you learn. Okay? Huwag yung stock knowledge lang. Okay? I teach you scriptures so that you will apply it in your personal life. Secondly, you teach others also. Dahil alam niya na hindi siya bumabata at siya ay tumatanda at siya ay babawian ng buhay sa kalooban ng Panginoon. Sino magpapatuloy nung pagtuturo ng salita ng Diyos? Siyempre yung tinuruan. Sabi ng Bible, sabi ni Paul kay Timothy, entrust to faithful men yung salita ng Diyos. So kung meron kang ituturo sa mga bata o sa mga kabataan, which is the Word of God, make sure that those faithful men will teach others also. Yun ang sabi ni Paul. So sabi niya sa amin, i-apply niyo yung salita ng Diyos na natutunan niyo sa akin, ituro niyo rin sa iba pagdating ng panahon. And ito yung number 3, hindi ko makakalimutan. Maging mapagbantay kayo. Be careful. Maging mapagbantay kayo sa bawat napapakinggan ninyo kahit na ako pa ang nagtuturo. Yun ang challenge sa amin. Na kahit ako ang nagtuturo, ako ang nagtuturo sa inyo, pinagtiyagaan ko kayo, pero huwag niyong i-assume na lahat ng sasabihin ko ay tama. Dahil hindi yung salita niya yung authoritative. Ano yung authoritative ba? Yung salita ng Diyos, yung Bible. So ang sabi niya sa amin, make sure na yung ituturo ko ay mula sa salita ng Diyos. So it's the same principle that in my heart, that I teach the Word of God so that you will teach others also. And you apply it in your life. And number 3, so that you will be grounded with Scripture and you will know if my teaching is from the Word of God or not. Hindi ko kinatatakot yung mga taong magtatanong sa akin about the Word of God. I'm not saying this kasi masasagot ko ang lahat. Gusto ko yung pagtatanong dahil nakikita ko na yung tao ay nag-iisip at hindi niya basta-basta tinatanggap. In a sense, tinitignan niya mabuti. Hindi yung nagtatanong na for the sake na magtanong lang. Okay? Nagtatanong kasi nakikita niya sa scripture parang inconsistent or hindi tama. Okay, yun ang gusto ko. Pastor, sabi niyo dati ganito, pero ang nasasabi sa salita ng Diyos ganito. Yun ang gusto kong tanong. No? Na merong siyang pagkukuhaan. Hindi yung sinabi ng ganitong theologian, sinabi ng ganitong ibang pastor. Hindi yon. Magtanong ka sa mga bagay na hindi malinaw ayon sa salita ng Panginoon. Hindi ayon sa sinabi ng ibang tao. Okay? So si Jehoiada ay naging mabuting mentor kay Haring Joas at ang kanyang ginamit na libro ay walang iba kundi ang kasulatan ni Moses o ang salita ng Diyos. Now going back to the story of King Joash, si saserdote Jehoiada ang ginamit ng Panginoon upang siya ay maging hari at ito'y makikita natin sa 11:4:21. Now let's proceed. Ang sabi rito, naging hari si Joash ng Juda ng 7 taon ni Jehu na Israel sa Jerusalem. Siya nakatira at nagari siya sa loob ng 40 taon. Ang ina niya si Sibia na tiga Beersheba. Sa buong buhay niya, matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon dahil tinuruan siya ng paring Jehoiada. Pero, hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa mataas na lugar, kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog sa pagsunog ng mga insenso. So, why yung kanyang paghahari ay hindi rin naging smooth at hindi rin sumunod ang mga tao? Dahil meron siyang kinaligtaan. So, when we say leadership,
It must be holistic. Okay? Hindi pwedeng isang part lang ang yung touch. Dapat wholehearted yung service. Half-hearted service will not make a very good result. And it will not influence people right kapag half-hearted yung service natin. Ang kanyang pagkakamali ay hindi niya pinagiba ang lahat ng mga sambahan sa high places. Kaya niya ba yung ipagawa? Yes. Pero pastor, 7 years old lang siya. So I would say ito rin ang isa sa fault ni Jehoiada na kinalimutan nila yung mga high places. Why? Kasi naging busy sila sa pagpapagawa ng templo. Kasi yung templo po ay nasira na rin. Now, let's go back to verse 6. Pero hanggang sa ika-23 taon, verse 4. Sinabi ni Joash sa mga pari, kolektahin niyo ang lahat ng pera na dinala sa templo ng Panginoon bilang handog. Ang perang kinolekta sa buwis ng census, ang perang ibinayad para sa panata at ang perang handog sa kusang loob na ibinigay. Gamitin niyo ang lahat ng ito saan? Sa pagpapaayos ng templo. For 6 years kasi, yung templo ng Israel o ng Jerusalem ay hindi ginamit. So ito ay nasira na rin. Nagpagawa ng templo si Atalia, templo ni Baal, which is yun yung kanilang sinira. So ang sabi ni King Joash sa mga saserdote, mangolekta ng pera. At yung kukolektahin ay papaayos sa temple. So more likely ang kanyang nasa isip is paunti-unti. Yung mga repairs, paunti-unti. Now tignan natin kung ano nangyari. Verse 6. Pero hanggang sa ika-23 taon, after 23 years nang sinabi ito ni King Joash, hindi pa rin naipapaayos ng mga pari ang mga templo. Ang templo. Kaya ipinatawag ni Haring Joash si Jehoiada at ang iba pang mga pari at tinanong, bakit hindi nyo pa inaipapaayos ang templo? Simula ngayon, huwag na ninyong gagastusin ang mga pera para sa sarili ninyong pangangailangan. Dapat gastusin ito sa pagpapaayos ng templo. Pumayag ang mga pari na hindi na sila ang mangongolekta ng pera sa mga tao at hindi na rin sila ang magpapaayos ng templo. So what happened for 23 years? May mga offering, may mga offering, pero yung offering kasi, we don't know the real story. Yung offering kasi, part nun ay napupunta sa priest. Ang part nun sa temple. So more likely ang nangyari, the 100% ng offering ay nagagamit ng priest para sa kanilang pangangailangan. 2 reasons why. Possible 2 reasons. Number 1, hindi sapat yung offering. Kaya hindi nagkakasya. Second, labis yung kinukuha ng mga saserdote. Those are the 2 possible reasons. Okay? Kaya ang naging resolution ni Joash, simula ngayon, hindi na kayo ang ahawak ng pera sa templo. Now, my question is this. I would like to ask also kung ano ang inyong masasabi at ano ang inyong conviction regarding this. Tama ba na yung mga priest ang humawak ng pera sa templo? Ate Jo, you said hindi po. May I know the reason? Okay? Let's hear from the microphone. Tama ba na ang priest ang humawak ng pera sa templo? Hindi po para sa akin. Okay. Kasi po, may temptation po ang pera. Kahit po, ang ano ko kasi, kahit gaano ka-holy ang person, when it comes to money, pwede po silang matempt. Okay. Para ma-avoid na lang po yung temptation na mararamdaman. Kasi human pa din. Okay. So that's her conviction na hindi dapat because there's a temptation in terms of money. Alam naman natin, the Bible says, it's not the money who is the root of all evil. Okay? But the love of money. So there should be and there will be a temptation in terms of money.
Okay? Yes, that is true. Okay? Any other answers? Tama ba, Kuya Ding? Hello, good morning. Ako para sa akin, Pastor, na sana humirang sila o pumili na tao na hahawak yung talagang pagkakatiwalaan. Pagkakatiwalaan. Ngayon, sana nung panahon na yun, may transparency na para merong nalalaman ng mga tao, ng mga Magkano? kapatiran kung magkano yung pera ng, ng mga pumapasok sa templo. Okay. Yun lang. Yeah. No? Again, during their time, wala din silang listahan pa. Okay. So, possible naman, pwede naman magkaroon ng paglilista para at least alam nila kung magkano pumapasok. Para alam din ng hari na wag mo kaming hanapan ng malaking halaga. Ito lang ang pumasok. Di ba? Sabihin natin, hindi pa nga ito sapat para sa pangangailangan ng mga priest. Hindi naman pwedeng pabayaan din ng priest. So again, we don't know kung ano talaga ang naging reason kung bakit hindi na paayos yung templo for 23 years. For 23 years. Okay? Again, sinasabi ko sa inyo, maaaring dalawang reason. Hindi naging tapat ang mga priest sa paghawak ng pananalapi or hindi sapat yung kanilang hinahawakan. Now, in the New Testament, ang mga apostol, alam niyo po ba na sila yung mahawak ng pera? Dong mga napagbentahan ng lupa, sabi ng Bible, inilalagay sa paanan ng mga apostol. Ibig sabihin, yung mga apostol, sila Pedro, sila yung mahawak ng pera. Pero nung malaki na yung perang kanilang hinahawakan, with the wisdom of the Holy Spirit that they have, nag-assign na sila ng mga deacons na hawak ng pamimigay ng mga relief at pamimigay ng ayuda sa mga balo during their time. Ang katwiran ni Peter, hindi pwedeng pabayaan namin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ibinigay na nila yung pangolekta at yung paghahawak ng pera, yung pag-manage sa mga faithful men na kanilang pinili. Okay? So, again, biblical pa rin. Okay? Okay? Biblical pa rin. In a sense, no, na number one, that's correct, temptation. And for me, the very first reason kung bakit hindi na dapat ang pastor pa ang humawak ng pananalapi at mangolekta, hindi niya na trabaho yun. Pero pang mas mataas, mas mabigat na tungkulin na dapat niyang gampanan. Alam niyo po ba ng pag-aaral pa lang ng salita ng Diyos ay mabigat na. Kung ibibigay pa sa amin ang mga ibang desisyon at ibang mga tungkulin, may hirapan na ang isang pastor. Okay? So, again, ano ang naging action plan ni Jehoiada? Dahil isa siya sa mga priest, na alam niya, nagkulang din siya. So, ito ang ginawa niya, verse 9. Kumuha si Jehoiada ng kahon. Hindi ko alam kung saan yari yung kahon. Maaaring yari sa kahoy, no? Or bakal, we don't know. Kumuha si Jehoiada ng kahon at binutasan ang takip nito. So, ano nangyari? Gumawa siya ng alkansya. Okay? Gumawa siya ng alkansya. Para hindi maraming palad yung nangungulekta. Okay, isang kahon lang. Doon lang inuhulog yung pera. Tignan natin, no? Pagkatapos, iniligay niya ito sa tabi ng altar, sa gawing kanan pagpasok sa templo ng Panginoon. Kung mayroong magbibigay ng pera sa templo, ang mga paring nagbabantay sa pintuan ng mga maglalagay nito sa kahon. Kapag puno na ang kahon, binibilang ng kalihim ng hari, sekretary ng hari, at ng punong pari, ayan, meron ng transparency, ang pera at inilalagay nila ito sa mga lalagyan. Pagkatapos, ibibigay nila ang pera sa mga tao na namamahala sa pagpapaayos ng templo. So, meron na rin namahala pagdating sa pagpapaayos ng templo. Ito yung isa sa mga bagay na ginawang mabuti ni King Joash, yung kanyang concern sa templo ng Diyos. Okay? Mamaya, meron kayong mababasa na ginawa niya ba to dahil sa pag-ibig niya sa templo? O ginawa niya ito sa pag-ibig sa Diyos? O ginawa niya ito kasi hari siya? Kailangan niya itong ipagawa. Para masabi na during his term ay napaayos yung templo. Kasi possible yung ganun na layunin ng isang tao.
Na pagdating sa verse 19, ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Joash at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan. Verse 17. Verse 17. Nang panahong iyon, si Haring Azael ng Aram ay lumusob sa Gat at nasakop ito. Pagkatapos binalak din niyang lusubin ang Jerusalem. Tinipon ni Haring Joash ang mga inihandog niya, pati ang lahat ng bagay na inihandog para sa Panginoon ng mga ninuno niya na sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahazia. 3 salinlahi na inipon ng mga ginto at pilak. Ipinadala ni Joash ang lahat ng ito kay Hazael, pati na ang lahat ng ginto na naroon sa bodega ng templo ng Panginoon at ang mga nasa palasyo, kaya hindi na lumusob si Hazael sa Jerusalem. So ano nangyari? Merong isang tulisan, okay? Isang hari na gustong sakupin yung ibang kaharian. Si Joash ang ginawa niya, para hindi lang siya lusubin, binigyan niya na lang ng ginto. Okay, so ito na lang yung tribute. Okay, wag mo lang kaming gambalain. Now for me, hindi naman nagsalita ang Bible, no? But for me, kaya siyang protektahan ng Diyos. Hindi niya kailangan yung mga ginto sa templo na ibigay dun sa hari na yon para wag lang silang lusubin. It so happen na maaari siya hindi siya prepare, wala siyang kasanayan pagdating sa pakikidigma, or wala siyang pagtitiwala sa Panginoon. So as we can see, hindi rin malalim yung kanyang pag-ibig sa pangapangako ng Panginoon sa kanya. So that's one of his downfall. So sabi sa verse 19, ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Joash at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang bandang huli, nagplano ang mga opisyal niya laban sa kanya at pinatay siya sa Bet-Milo sa daang papunta sa Sila. Ang kanyang mga opisyal na pumatay ay sina Josakar, anak ni Simeat, Jehozabad na anak ni Shomer. Ilibing siya sa libingan ng mga pinuno niya sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Amasiah ang pumalit sa kanyang bilang hari. So that is yung paghahari ni King Joash. Now with this, masasabi mo ba na siya ay maging mabuting hari o siya ay isang masamang hari? Nasa lukewarm, no? Nasa gitna siya. Hindi mo masabing mabuti o masama. Pero kapag binasa mo yung account ng kronika, doon ka magkakaroon ng conclusion. Let's go to Chronicles chapter 24. Okay? Now, take a look yung kanyang mga words at kung paano isinulat ito ng Chronicles. Hindi nagtagal, ipinasya ni Joas na ipaayos ang mga sira sa templo ni Yahweh. Correct? That's true. No? Ayan yung alam natin din. Kaya pinatawag niya ang mga pari at ang mga Levita, inuutos niya ang mga ito, libutin ninyo ang lungsod ng Juda at pagbayarin ninyo ang mga tao ng bis para sa taunang pagpapaayos ng templo ng inyong Diyos. So, hindi niya inangkin din yung templo. Hindi niya sinabing, ng ating Diyos. Okay? So, ibig sabihin, with these words ng 2 Chronicles chapter 24, verse 5 or verse 6? Verse 5, makita natin na he does not believe sa Diyos na si Yahweh. Hindi siya naniniwala kay Yahweh. Naniniwala siya na siya ang hari ng Israel o ng Juda at naniniwala rin siya na ang Juda ay sumasamba kay Yahweh pero hindi siya nagkaroon ng personal na relasyon kay Yahweh. Okay? Gawin nyo ito sa lalong madaling panahon, ngunit hindi agad kumilos ang mga Levita. Now, talon tayo sa verse 15. Tumanda si Jehoiada. So, sa ibang translation, sa mabuting balita, Jehoiada. Pero ang salita ng Diyos, Jehoiada ang ginamit. Okay? So, isang tao lang yan. Magkaiba lang yung spelling. Umabot sa 130 taon ang gulang niya bago siya mamatay. So 130 years old siya.
Inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David sapagkat naging mabuti siyang sa Israel, sa Diyos at sa templo nito. Pagkamatay ni Jehoiada, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay galang sa hari at sila na ang pinakinggan ng hari. So nawalan na siya ng advisor. Nung namatay si Jehoiada, yung mga ibang pinuno ng Juda, naging representative o kami na ang magiging advisor mo. Diba? Kumbaga, ginalang nila si King Joash at sila na yung sinusunod ni King Joash. Verse 18, at pinabayaan nila ang templo ni Yahweh, na Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa halip, sumamba sila sa mga Ashira, mga Diyos-Diyosan. Dahil dito nagalit ang Diyos at pinurusahan ang mga taga-Juda at ang mga taga-Jerusalem. So, now lumilinaw na sa atin na he is not just a lukewarm king. He is also a wicked king. Why? Nung namatay na si Jehoiada, yung ng kanyang nagpapayo sa kanya, which is a very good priest o saserdote, nawala na rin yung siyang tinig na naririnig mula sa salita ng Panginoon. So hindi siya nagkaroon ng pagka-develop ng pagmamahal sa salita ng Panginoon. Kumbaga tinuturing niya lang tatay si Jehoiada dahil ito yung nagpalaki sa kanya. Tinuturing niya lang tatay. Pero nung namatay na, nawala na rin siya pagdating sa pagsunod ng Panginoon. At nakakalungkot, sumamba siya sa Diyos-Diyosan. At nakinig siya sa maling payo. So here, habang binabasa ko to, no, napakahalaga talaga ng isang mabuting tagagabay o mentor. It's either dadalhin kanya ito sa pagkilala sa Panginoon at sa relasyon sa Panginoon, or ilalayo kanya sa Panginoon. So, maging careful tayo sa mga taong binibigyan natin ng karapatan, no, maging impluwensya sa atin. Okay? Be careful to those people that you give influence. Okay? O maging influence sa atin. Pero verse 19, ang sabi rito, gayon may nagsugo si Yahweh ng mga propeta upang ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya, ngunit hindi sila nakinig sa mga ito. Ibig sabihin, maraming propeta ang pinadala ni Yahweh, pero hindi sila nakinig. Bakit marami? Dahil pinagpapatay nila isa-isa. No? Kada may magsasalita, pinapapatay nila. So yun ang nangyari. So as we can see here, si Yahweh o ang Diyos, napakabuti pa rin niya, napakahaba pa rin ang pasensya niya. Pwede naman siyang, di ba? Sa isang igap lang, malipol na lahat itong mga taong ito na ayaw sumamba sa Kanya. Pero bakit pinipilit pa rin niya na mayroong mangusap sa mga taong ito para magbalik loob sa Kanya? Kasi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay mapagpatawad at ang Diyos ay maibigin. Binibigyan niya ng pagkakataon ang tao na makapagsisi. Yan ang sinabi sa aklat ni Pedro. Okay? Sa atin naman din, di ba? Pwede naman, ayaw maniwala sa mga mabuting balita. Pwede naman sa isang iglap, patayin ang lahat ng mga tao. Di ba? Huwag na silang bigyan ng pagkakataon. Pero bakit nagsusugo pa rin ang Diyos? Kasi nandun pa rin yung paghihikayat ng Diyos na merong maligtas at merong kumilala sa Kanya. Pasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay mahabagin at maunawain, mapagpasensya. Kasi kung wala siyang pasensya, nalipol na tayong lahat. Pero dahil nakakilala tayo sa Panginoon, ibig sabihin yung time ng pasensya ng Panginoon, naranasan natin. Okay? Pero darating yung time na puputulin niya rin yung kanyang pasensya sa tao dahil meron din hangganan nito. Okay? So, basahin natin ulit. Gayunmay, nagsugo si Yahweh ng mga propeta upang ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya, ngunit hindi sila nakinig sa mga ito. Dahil dito, lumukob ang Espiritu ng Diyos kay Zacarias, na anak ng paring si... Okay. So, yun yung... So, yung anak ni Jehoiada ay naging priest din
At ang pangalan niya ay Zacarias. So, kilala ba ni King Joash si Zacarias? Definitely. Kilala niya to. Maaring kababata niya pa to. Di ba? Kasi, di ba, nung panahon, nung 1-year-old siya, at mag-asawa na si Jehosheba at si Jehoiada, meron silang anak. Now, tignan natin kung ano nangyari. Tumayo siya sa harap ng bayan, sinabi niya, ito ang sinabi ng Diyos. Bakit ninyo nilalabag ang mga utos ni Yahweh? Bakit ninyo ipapahamak ang inyong mga sarili? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itinakwil din niya kayo. So malinaw yung kanyang mensahe. Nung nilabag nyo ang utos ng Diyos, pinahamak nyo ang inyong sarili. Which is true. Every time that we disobey God's word, ipinapahamak natin yung sarili natin. Ibang sabi ng Biblia rin, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. So kapahamakan ang pupuntahan ng isang taong hindi naniniwala kay Kristo, hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi umiibig kay Kristo at hindi sumusunod kay Kristo. Kahit sa panahon natin na tayo nakakilala na sa Panginoon, kung tayo hindi susunod sa Kanya, do not expect blessing, but expect curse and punishment, discipline from the Lord. So yun ang sinabi ni Zacarias. Verse 21. Ngunit, nagsabwatan ng mga tao laban sa kanya at sa utos ng hari. Binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Ito yung anak nung nagturo sa'yo, na kinikilala mong tatay at kinikilala mong mentor. Ito yung anak. Naganap ito sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Hindi nga dapat magkaroon ng patayan sa loob ng templo eh. Di ba? Yung si Atalia, ang sabi ni Jehoiada, ilabas niyo siya sa templo. Doon niyo siya patayin sa labas. Pero siya, sa bulwagan ng templo, naganap ang bagay nito. Verse 22, kinalimutan ni Haring Joas ang kagandahang loob sa kanya ni Jehoiada, na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, makita sana ni Yahweh ang ginagawa ninyong ito at parusahan niya kayo. Okay? Parusahan niya kayo. So, was he a good king? No. He was a wicked king, si King Joash. Okay? Pero some commentary sinasabi that he became a good king. Well, that is their commentary. That is their stand. Pero ako, if I will write my own commentary, he did not become a good king. Okay? Naging mabuting hari siya nung buhay pa si Jehoiada. Pero nung namatay na si Jehoiada, doon na lumabas yung kanyang tunay na kulay. Okay? Nung wala nang pumipigil sa kanya. Nung wala nang nag-a-advise sa kanya. Okay? Because if he is a good king, hahanap siya ng mabuting advisor. Sasabihin niya, wait, hindi kayo katulad ni Jehoiada, hindi ko kayo pakikinggan. Dito ako sa kanyang anak na si Zacarias. Pero yung ginawa niya, pinatay niya nga si Zacarias eh. Di ba, pinapatay niya si Zacarias. Verse 23, nang patapos na ang taong iyon, si Joash ay sinalakay ng hukbo ng Syria. So ito na yung punishment ng Diyos. Ito na yung kahilingan, yung prayer ni Zacarias. Dawa makita ito ni Yahweh at parusahan kayo. That is a prayer. Okay, prayer yan. But a different prayer ni Jesus Christ, di ba? Yung prayer ni Jesus Christ, ang sabi niya, forgive them. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero pwede ba, maaari ba ipanalangin ni Jesus, parusahan mo sila? Maaari, pwede. Di ba? Pero mas nanaig yung pag-ibig niya. Okay? But again, isang saserdote nagsabi na parusahan sila. Nang patapos na ang taong iyon, si Joash ay sinalakay na hukbo ng Syria, pinasok na mga ito ang Juda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng bayan. Lahat ng sinamsam nila ay pinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng Syria, ay nagtagumpay sila laban sa malaking hukbo ng Juda. Why?
Hindi yan sa liit. Kumbaga, pinahintulutan ng Diyos na sila ay matalo kahit na maliit pa yung kaharian dahil nga sila hindi sumusunod kay Yahweh. Maliit man ang hukbo ng Syria ay nagtagumpay sila laban sa malaking hukbo ng Judah sapagkat itinakwil nito si Yahweh. That's the reason of their defeat. Ang Diyos na kanilang mga ninuno sa ganitong paraan pinurusahan si Joash. Verse 25. Iniwan ng hukbong Syria si Joash na may malubhang sugat. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari. Okay? Perhaps ito yung kanyang mga advisor din. No? Na ipagiganti ang pagkamatay ng anak ng paring si Jehoiada. Kaya pinatay nila si Joash sa kanyang higaan. Siya inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Okay, that is the seventh king of the kingdom of Judah, si King Joash. Now you decide, naging mabuting hari ba siya? Oo, yung umpisa, dahil buhay pa si Jehoiada, kaya yun ang sabi ng ng account ng Second Kings saka ng Second Chronicles. Ginagawa niya ang ayon sa kalooban ni Yahweh habang nabubuhay si Jehoiada. Kasi nung namatay na si Jehoiada, doon na lumabas yung kanyang tunay na kulay at pinatay niya rin yung anak ni Jehoiada. So, what I can learn from this is this. King Joash is a good follower, but not a good leader. Naging mabuti siyang tagasunod ni Jehoiada. Habang buhay pa to. Pero hindi siya naging mabuting hari. Second, hindi niya sinusunod si Yahweh. Sinusunod niya sino? Si Jehoiada. Kasi nung namatay na si Jehoiada, yung salita ni Yahweh hindi na natili sa kanya. Ibig sabihin, habang nandyan yung tao, naging tapat siya kay Jehoiada, pero hindi siya naging tapat kay Yahweh. So yun din ang aking pamanhik. No? Maging tapat kayo sa Diyos. Huwag kayong maging tapat sa akin. Huwag mong gagawin ang isang bagay dahil kay pastor. Uy, nandiyan si pastor. Tara, punta tayo ron kasi magagalit yun. Hindi, wala siyang kapangyarihan. Diba? Nasa Diyos. Paano pag namatay na yan? Diba? Minsan meron mga ganong tao. Pag itong pastor, nandito sila. Pag wala, itong pastor na to, wala din sila. Nasaan yung iyong loyalty? Nasa tao. Wala sa Panginoon. So, yun ang naging problem ni Jehoiada. Naging problem ni Joash. Why? Kasi hindi siya naging tapat sa salita ng Panginoon. Naging tapat siya doon sa mensahero ng Panginoon, pero hindi sa salita ng Panginoon. Pero if a person is faithful to the word of God, he will love the messenger. No doubt. Pero yun ang mauuna, yung pag-ibig sa salita ng Panginoon. Okay? So, I know that some of you learn a lot from this King Joash, the seventh king, reign at 7 years old. Let's go back, summary tayo. 1-year-old siya, tinakas siya ni Josheba. Dahil yung kanyang lola ay gusto silang patayin. Then pinatira siya sa templo, tinuruan siya ni Jehoiada for 6 years. 7 years, inilabas siya ni Jehoiada, ito yung buhay pa yung anak ni King Ahaziah, isa pang anak ang buhay. Siya ang dapat maging hari. So namatay si Atalia, siya yung naging hari. Ano yung number 1 achievement ni King Joash? Yung pagpapaayos sa templo. Pero I believe pinagawa niya to because not for the love of the temple, not for the love of God, but because he is the king. No, nasa kanya yung responsibility. And then pinaayos ito. Anong ginawa? Gumawa ng isang malaking box o alkansya. So, bukas po magagawa tayong box dyan. Joke lang. No, wala itong pagkakaiba din sa ginagawa din natin sa birthday gift. No? Again, the birthday gift, wala pong napupunta sa mga lingkod dyan. Okay? Lahat ng yan ay para sa templo ng Diyos. Okay? So, nakita niyo naman, transparent kung magkano ang lumalabas, magkano naging birthday gift, magkano ang gagastusin, at hindi naman natin tinitipid. Okay? So,
nung napuno na yung box ng mga salapi, at ito ay pinaayos na nila yung templo. Pero ang sabi ni King Joash, ayusin niyo yung templo ng inyong Diyos, which is hindi niya itinuring na kanyang Diyos. Okay? At nung namatay na si Jehoiada, nung namatay na si Jehoiada, ano na nangyari? Kumuha siya ng iba't ibang advisor at mali na yung mga in-advise sa kanya. At naging wicked na siya at nagpatayo siya na ng mga templo ni Asherah. Sumambanas na siya sa Diyos-Diyosan. Nirebuke siya ng mga prophets, pero hindi niya pinakinggan. And the last person na nag-rebuke sa kanya is yung kanyang kababatang na si priest or si paring Zacarias na anak ni Jehoiada, pero kanyang pinapatay. At tumating ang panahon, nagalit ang Diyos sa kanya, pinadigma sila sa Syria at siya ay pinatay. Siya ay nasugatan sa digmaan, pero ang pumatay sa kanya is yung mga kasama niya rin, mga tiga-Juda rin. Dahil gustong ipagigante si Zacarias. So that is King Joash in a nutshell. Okay? So that he is the seventh king. So next meeting, pag-aaralan naman natin yung eighth king. Could be yung king ng Israel or king ng Judah. So ang gagawin natin, titignan na rin natin yung Chronicles. Okay? Kasi pag tinignan mo pala yung Chronicles, doon makikita na mas malinaw yung picture sa'yo. Na hindi malinaw gaano sa Kings, pero pagdating sa Chronicles, mayroong mga added details na magkukonclude ka na kung bakit niya nagawa yung mga bagay na yon. Okay? So let's thank the Lord. And for our reflection, we will just group into two. And I hope ako rin ay matuto from you. Do you have any questions? Bago tayo, yes, Kuya Deng. Yes, totoo. Oo. Oo, tama. Pinsan niya. Yeah, pinsan buo niya yun. Oo. Kasi yung magulang nila magkapatid. Yung nanay niya at yung tatay niya at yung nanay ni Zacarias, magkapatid. So, pinsan buo sila. Yeah. Yes. Yung apo nga, pinatay ni Atalia. Di ba? So, yeah, that's true. Magpinsan sila. Yes, Ate Jo. Yeah, that's true also. Kung bakit siya nagbigay na ng kayamanan, kung yun ay nangyari nung panahon na namatay na si Jehoiada, alam niya na wala ng mabuting advisor sa kanya. So, yeah, perhaps. Okay? Or hindi siya talaga marunong makipaglaban. Okay? Any other questions? Okay, kung wala na, we can discuss in our group the things that we can learn. Let us pray. Dakilang Diyos sa aming Ama at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na hindi kung paano kami nagsimula, kundi paano kami magtatapos ang mas mahalaga sa inyo. Sinabi mo, Panginoon, na kami magsimula sa pananampalataya at magtapos at mamuhay sa pananampalataya, maging tapat hanggang wakas. Hindi mo nais, Panginoon, na kami maging magaling sa umpisa, ngunit hindi namin kayang o hindi namin tinatapos sa mga gawaing sinimulan namin. Tulungan mo kami, Panginoon, ang katapatan na ipagkaloob lamang sa inyo at hindi sa mga tao na nagtuturo sa amin. Napakalaking kamalian kung mas matatakot kami sa mga tao, ngunit hindi kami matatakot sa inyo. Sa ganitong paraan, Panginoon, ay inaalis namin ang loyalty namin sa inyo, and we fear men, but not you. Teach us, O Lord, to always put you as our one and only loyalty
na ang katapatan namin ay sa iyo lamang. And it follows, Panginoon, na magiging tapat kami sa mga taong tapat din sa inyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa pangunguna namin dito sa iglesia at hindi sa mga nasasakupan o sa mga taong nasasakupan din namin, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, ay magtapat lamang sa inyo. At kung ito'y mangyayari, magiging tapat din kami sa pag-ibig sa isa't isa. Dalangin din namin, O Diyos, na ang iyong salita ang palagi naming maging pamantayan. Ang iyong salita ang maging standard namin, Panginoon, kung ano ang tama at mali. Gawin mo kaming malalim sa inyong salita, Panginoon, dahil dito kami magkakaroon ng mga tamang desisyon at dito lang, Panginoon, magiging maayos ang pangunguna namin sa iglesyang ito. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na gumabay sa amin, lalong sa mga pastor, na wala kaming ibang basahin o isik. Wala kaming ibang konsultahin. Wala kaming ibang pag-aralan, kundi ang salita mo lamang, Panginoon. Dahil ito ay enough na para malaman namin ang mga katotohanan sa paggabay ng Banal na Espiritu na nasa amin. Kayo po, Panginoon, ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa at maging sa aming short discussion, walang ibang maitaas kundi ang pangalan mo lamang. Ikaw, O Diyos, ang aming tinataas at pinaglalagakan ng panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.